Luluha at siguradong maghahabol pabalik sa iyo ang isang lalaki oras na gawin mo ang mga tips na to. Oo mga kamamay, totoo yung narinig nyo na tipong siya mismo ang maghahabol, luluhod pabalik sa inyo. Kung hindi nyo pa ito nararanasan, pues, sa video ito, right after na may apply, magawa ninyo, may paranas ninyo sa isang lalaki itong mga bagay na sasabihin ko. Alam ko, hindi ito madali at huwag nyong i-expect na madali ito. Kasi ang rules ng pag-ibig, kailangan yung labanan yung damdamin. Hindi puro puso ito. Kailangan nag-iisip kayo. Kaya sa mga nagre-request ng video ito gagawan ko na. Papaano luluha at maghahabol pabalik sa iyo ang isang lalaki. So mga kabamay, bago po natin ito simulan, liliwanagin ko lang po at the end of this video again, so sa araw-araw o sa palagi nating paggawa ng video, so bawat video, at the end of this every video, magsisingit tayo ng isang sitwasyon. Diyan tayo kukuha sa comment section and subukan nating bigyan ng kahit na pahapyaw o piece of advice para kahit papano makatulong tayo sa inyo kung ano man yung pinagdadaanan ninyo. Kasi alam ko yung iba dyan, nagtitiis. Hindi alam kung anong gagawin. Kung halimbawa, ganito, sinaktan, wala silang magawang magandang hakbang kung papaano malulusutan o ano ba yung tamang gawin. Kaya I advise, panoorin ninyo yung ating buong video ito kasi baka sa susunod o sa huli ng video ito, nandoon na ang inyong mga sitwasyon. Kaya mga kamamay, hinihiling ko, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ng inyong sitwasyon at atin niyang pag-uusapan sa susunod na video. Okay, kung nagawa niyo na yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba ang pwede mong gawin upang lumuha at maghabol pabalik sa iyo ang isang lalaki? So number 1, mag-no contact rule kung sinasaktan at niloloko ka na niya. O mga kamamay, napaka-powerful ng no contact rule. Kung alam ninyo na nawala na talaga yung pag-ibig, o kaya naman masyado na siyang naging focus, naging busy sa ibang bagay, yung tipong kahit nagsasabi ka naman, babe, baka naman, bigyan mo naman ako ng oras. Babe, sino na naman tong kasama mo? Babe, bakit late ka na namang umuwi? Kapag puro sakit na lang sa ulo ang hatid ng isang lalaki, wala na siyang ginawang effort pagdating sa iyo. Yung dating every month na pagsimba ninyo, dati weekly, ngayon nagiging every month na, tapos hindi pa niya na nagagawa ng paraan. Tapos makikita mo, lagi pang late na umuwi sa bahay. Ginagabi, hindi mo alam kung ano, tatanungin mo kung bakit, wala namang maisagot na maayos sa iyo. Kapag ganyan, mag-no contact rule na muna kayo mga kamamay kung alam nyong niloloko o sinasaktan na kayo. Okay? Hindi na kayo pahalagahan paulit-ulit lang yan. Hindi maiisip ng mga yan o marirealize ng mga yan kung anong po pwedeng mawala sa kanya hanggang nagtitiis ka ng ganyan. Tuloy-tuloy at dire-diretso lang yan mga kamamay. Oo, sinasabi ko sa inyo, kailangan gawin nyo yung hakbang. Gawin nyo ang no contact rule na itong sinasabi ko. Makapangyarihan po ito sa paggawa nyo nito, sa pag-adapt nyo nito, magno-no contact rule kayo, hindi magpaparamdam, hindi mag-update, lalayo muna. Pwedeng sabihin nyo, magbabakasyon muna kayo sa probinsya. O kaya naman, bigla na lang kayong umalis, pwede yon. Okay? Tapos sa mga reply niya, sa mga chat niya, huwag kayong sumagot para maramdaman niya kung ano yung ginagawa niya sa iyong pananakit at hindi unlimited ang pagmamahal mo para sa kanya. Oo, tama ang magmahal. Tama ang magtiis, pero wag naman susobra. Okay, wag naman susobra garapalan niloloko na kayo Nagiging martir na po kayo. Kaya kung gusto po ninyo na lumuha at maghabol pabalik sa inyo ang isang lalaki, kailangan mga kamamay, mag-no contact rule kayo kung alam po ninyo na niloloko o sinasaktan na po nila kayo. Okay? So next, pilitin mong ibalik yung mga bagay na nagustuhan niya sa iyo dati. Kaya pala mga kamamay, hindi naghahabol ang mga yan. Kaya pala mga kamamay, parang na-omay o nanabang. Kasi bakit? Kasi hindi na ikaw yung nakilala niya noon. Ikaw yung babae noon na napaka-conscious sa sarili mo, sa katawan mo, na tipong pagkatataba ka, lumalaki ang tiyan mo. Okay, conscious na conscious ka. Nag-aalala ka, kaya todo workout ka.
todo exercise ka. O kaya naman, ikaw yung babae noon na talagang nag-aayos, malinis sa katawan. Pero bakit ngayon, nung naging asawa mo siya, parang nagbago ang lahat. Parang hindi na ikaw yon. Hindi ka na nagsusuklay, lagi ka ng haggard, mukha ka pang stress, losyang ka na. So kaya mga kamamay, huwag niyong isisi lahat sa lalaki ang dahilan kung bakit sila ay naging ganyan ngayon. Kung bakit nanabang sa inyo, yung atensyon nagkulang, hindi na nag-i-effort. Kasi kahit kayo sa inyong sarili, napabayaan nyo na eh. Kahit kayo sa inyong sarili, hindi nyo na naalagaan. Sino pang mag-aalaga niyan? Expect ninyo na inyong asawa, aalagaan. Busy na yun sa trabaho, boy. Wala nang dapat pang sisihin dito kundi kayo. Mga babae kayo at obligasyon ninyo na mag-ayos, magpaganda. Ibalik nyo kung ano yung dating kayo. Ibalik nyo yung katangian na nagustuhan niya sa inyo. Masama ba yun? Mahirap ba yun? Alam nyo yung sinasabi ko. At alam ko kung paano nyo rin maibabalik yun. Hindi sapat na idadahilan nyo sa akin, kamamay. Masyado na akong busy sa bahay eh. Kamamay, ang dami namin anak, inuuna ko pa, pupunta ng school, susunduin ko pa mamaya-maya. Yung ba namang magsuklay, mag-ayos, magpulbo, maglagay ng konting lip tint o lip gloss, okay na yun. Malinis ang pananamit, magsuot ka, o maglagay ka ng konting lotion, okay na yun. Huwag lang talagang totally zero. Zero make-up. Okay, tatandaan nyo yan. Mahalaga yan. May asawa kayo eh. Okay lang sana kung single kayo eh. Magkaasawa man kayo, magkajowa man kayo eh. Kayo nang bahala dyan eh. Wala akong pakialam eh. Kaso may asawa na kayo eh. Nasa relasyon kayo eh. Baka yan lang ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang trato sa inyo. Kaya kung gusto po ninyo na lumuha at maghabol pabalik sa inyo ang isang lalaki, subukan nyo po o pilitin nyo pong ibalik kung ano man yung meron kayo noon na nagustuhan niya. Sigurado ako mga kamamay, lihiti mo yan. Legit yan na talagang maghahabol ng isang lalaki sa inyo. Okay? So next, mag-post ng to the highest level na photo mo sa social media. Ito na mga kamamay, kung talagang wala nang pakialam sa inyo isang lalaki, hindi na kayo pinapansin, hindi na kayo napapansinan, nagkakasalubong na lang kayo sa loob ng bahay, o kaya naman magkatabi kayo sa gabi pero hindi man lang kayo nag-uusap. Kapag kaganyan mga kamamay, it's time for you to make this move. Okay, mag-selfie ka. Kung kinakailangan, itodo mo ang filter, itodo mo na yung saturation, itodo mo na kung saan ka magiging maganda. And syempre, i-post mo yan sa social media. Kasi meron minsang ibang mga tao, mga lalaki, na kahit gusto niyang pag-usapan ng isang bagay, tapos ikaw naman, masyado kang busy, hindi siya makahanap ng panahon, ng pagkakataon, ng tiyempo para kausapin ka. Minsan, gusto ko niyang titigan eh. Minsan, gusto ko niyang tingnan, titigan, ganyan. Pero kung magpo-post ka sa social media, pag nakita niya yon, makikita niya muli yung ganda mo. Yung dahilan kung bakit kanya niligawan, yung dahilan kung bakit kanya nagustuhan, at yung dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang kumakapit kahit malabo na ang lahat. So, muli mong i-post yung to the highest level ng photo mo. Sabi ko nga sa inyo kanina, mag-ayos kayo, huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. So, ito na mga kamamay. Kailangan niyong i-capture yan, i-post niyo sa social media. Maglagay din kayo siyempre ng caption. Pwedeng motto, salawikain, na medyo kaunting patama sa kanya. At sa ganyang paraan mga kamamay, diyan kanya matititigan, diyan niya marirealize na ang ganda mo pala. Ito pala yung rason kung bakit kanya niligawan, kung bakit kanya, pinagtiyagaan. So yung ganun mga kamamay, kaya please mag-ayos kayo at i-capture ninyo, i-post niyo sa social media yung to the highest level na nakuha niyong larawan. Sa ganyang paraan, luluha at maghahabol pabalik sa inyo ang isang lalaki dahil nakita niya ang value mo. Okay? So next, maging neutral na lang sa pakikipag-usap sa kanya. Yes, mga kamamay, makakatulong din po ito. Maging neutral na lang po muna kayo. Hindi na po muna kayo kagaya ng dati na mahunta o talkative. Kasi niloloko kayo eh. Sinasaktan kayo eh. Wala silang concern, wala silang malasakit. Kapag ganun, mga kamamay, sabi ko nga, mag-ayos kayo, magpaganda kayo. Tapos pagka nandoon na sa point na hinahabol na ulit niya kayo, yung tipong naglalambing na ulit siya sa'yo, nagiging sweet na ulit siya sa'yo, anong kailangan mong gawin, kamamay? Maging neutral ka lang. Kung tinanong ka, sumagot ka. Okay? Kung meron siyang gustong malaman sa'yo, sumagot ka. Pero yung tipong ikaw yung magkukwento ng lahat, mag-o-open ng ganito, ganyan, wag po muna mga kamamay. Bakit naman kamamay? Minsan na nga lang kami magkausap tapos gaganyanin mo pa. Oo mga kamamay.
Alam ko nandun yung excitement mo para mag-share ulit, bumalik ka ulit sa kung ano man ikaw noon, pero wag muna sa ngayon. Para lang maisip, ma-realize ng isang lalaki na nagbabago ang lahat. Na nagbabago ang lahat kapag ka sinasaktan ng isang tao. Okay? Huwag kayo masyadong martir at marupok. Yung tipong nga kinausap ka lang, tuwang-tuwa ka na. Pero hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa nila sa iyo. Sinaktan kayo, niloko kayo, pinagtaksi lang kayo. So, hindi biro yun mga kamamay. Kaya, kahit paano pagtandain natin, maging neutral lang muna ang pakikipag-usap sa kanila. Pakita po ninyo na sa bawat pagloloko nila ay napakarami ng po pwedeng mangyari at magbago. At yung mga pangyayaring yon at yung mga pagbabagong yon, masakit mang isipin pero hindi na talaga babalik sa dati. Kaya ang isang lalaki sisikapin niyang magbago. Sisikapin niyang ayusin ang buhay niya. Sisikapin niyang ayusin ang pakikitungo sa iyo. At umaasa yun na baka sakali isang araw paggising niya, muling babalik ang dating ikaw. Kaya mga kamamay, kung gusto niyong lumuha at maghabol pabalik sa inyong isang lalaki, kailangan maging neutral ka sa pakikipag-usap sa kanya. And last, kapag nag-post ka, subukan mong replyan ang mga nag-comment dito. Ito mga kamamay, makakatulong po ito. Kapag neutral ang pakikipag-usap mo sa kanya, tama, sakto lang ang sagot mo. Wala siyang maidadahilan na wala kang time sa kanya. Wala siyang idadahilan na hindi mo siya kinakausap kasi kinakausap mo lang siya pero sakto lang. Okay, so ang gagawin mo ngayon, magpo-focus ka sa picture mo, sa post mo, sa social media mo, at subukan mong replyan ang mga nagko-comment dito. Mag-iisip ang isang lalaki at hindi kanya po pwedeng sisihin na bakit mo ito nare-replyan. Nasa kanya ang problema eh. Wala siyang oras sa'yo, nang bababae siya, sakit siya sa ulo, stress siya sa iyo. So, ito na nga lang mga kamamay, yung social media ang iyong pinagkakalibangan. Ewan ko na lang kung hindi umikot ang puwet niyan sa paghahabol sa iyo. Pag nakita niya na marami ang nag-aabang sa iyo, naghahabol sa iyo, at nakaka-appreciate ng ganda mo. Okay? So, gawin niyo po yun mga kamamay. Right? So, sana makatulong itong ating mga tips na to sa mga kamamay natin dyan na talagang hindi na binibigyan ng pag-ibig at pagmamahal at kung gusto niyo maghabol sa inyo ang isang lalaki. Okay? So, as I promised, napiyok na. As I promised mga kamamay, ito po at ating gagawa ng konting piece of advice itong maraming nagtatanong sa atin. Okay? Ito galing kay Jennifer Lauderes. Ayan. So, mega shoutout sa iyo, Jennifer, and hopefully mapanood mo tong ating video na to. So, ito yung katanungan mo. Katanungan/situation. Paano kaya kapag LDR tapos 15 years kayo, pero lagi siyang nagsasabi ng sweet message, okay? Nagkaroon siya ng babae, pero tinigilan niya na daw. At ako naman, pinatawad ko na siya. Pero mukha pa ding ako yung naghahabol, heist. Okay? So kapag po kasi sobrang pagmamahal nating ibinibigay doon sa tao, lalo na kung nasanay tayo, hindi lang sa isang maiksing panahon. Lalo na kung umabot na yan ng 5, 10, 15, 20 years. Okay? Napakahirap pong baguhin ng nakasanayan nating pagmamahal sa isang tao. Lalo na kung sa kanya na talaga umikot ang mundo natin, ang mundo ninyo. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, wag na wag niyong gagawing mundo. Ang dapat ay tao lamang. Okay? Kasi mahihirapan kayo dyan pagdating ng panahon, ng araw, kapag nagbago ang ihip ng hangin. Kasi hindi natin masasabi, hindi natin hawak ang desisyon, ang isip, ang puso ng isang tao. Lalaki man yan o babae. Depende po yan. Nagbabago po yan. There is no permanent here in this world kundi ang changes. Kaya please mga kamamay kayo na po yung sumukat kung papaano kayo makaka-recover kung sakaling magbago ang ihip ng hangin na yon. Okay? Kasi po, ang mga lalaki po pwedeng makakilala. Kayo po pwede rin kumilala. Pero kung talagang mahal niyo yung isang tao, okay, talagang sa kanya na lumago ang pagmamahal ninyo, ay mahirap pong humanap ng iba o tumingin pa sa iba. So ngayon, sabi mo, nagkababae siya. Lagi siya nagsasabi ng sweet message. Nung una, masaya kayo, nagmamahal lang kayo, pero nagkababae siya. Pero isipin mo, kung kontento siya, bakit siya ng babae? Kung kontento siya, bakit siya naghanap? Kung mahal ka niya, alam niya masasaktan ka kapag naghanap siya ng babae ng iba, bakit niya ginawa? Totoong pagmamahal ba to? Bakit ganun? Kasi ang alam ko, pagka nagmamahal ka,
maiisip mo yung consequence na masasaktan ko tong tao na to kapag nang babae ako. 'Di ba? So isipin mo 'yon. Pero sabi mo nga, pinatawad mo na siya, which is good. Walang problema doon. As long as nagbabago yung tao, walang problema doon. As long as aminado siya na nagkamali siya at willing siyang magbago para sa inyo, walang problema doon. Pero kung inuulit-ulit niya at pinararanas sa iyo na parang ganun pa rin, kailangan mo sigurong mag-lie low muna. Okay? So ngayon, nagbigay ka ng chance, pinatawad mo, sabihin natin, oo, tinanggap mo siya ulit. Sana hanapin mo yung pagbabago. At ikaw, kailangan mo rin na magtaas ng depensa. Hindi po pwedeng ikaw ulit yung dating ikaw. Tandaan mo, lahat ng tao nagbabago dahil sa sakit, dahil sa pain. At dapat willing ka rin magbago para matuto yung isang tao. Kasi kung hindi ka magbabago, maaaring madapa ka ulit sa parehas na bato, sa parehas na sakit. Maaaring madapa ka ulit, masaktan ulit itong parehas na tuhod mo kung hindi ka magbabago. Pero kung magiging matibay ka, lalabanan mo at babawasan mo yung sobrang pagmamahal mo. Huwag naman kasing sobra sa pagmamahal, yung sapat lang, sakto lang. Yung tipong kaya nyo pa rin tumayo, makasurvive kapag ka nasaktan kayo. Yung iba dyan ubus-ubus nilalahat Kaya pag nasaktan, giba. Pag nasaktan, hanap ang alak. Pag nasaktan, akala mo, wala nang kinabukasan, wala nang bukas. Akala mo, maubusan ng lalaki. Kaya please mga kamamay, huwag niyo pong ilahat ang inyong nararamdamang pag-ibig sa isang tao, sa isang lalaki, sa isang babae, o kung kanino pa man. Kasi hindi natin sigurado Hindi natin alam kung hanggang kailan kayo mamahalin. Kung totoo pa ba ang pinakikita sa inyong pagmamahal. Kaya mga kamamay, kung kayo ay naghahabol pa rin, niloko na kayo at tipong ramdam ninyo na kayo pa rin ay naghahabol, panoorin niyo yung video na to. Hindi niyo kailangang habulin yung mga taong minsan na kayong sinaktan. Okay, kailangan magbago kayo. Kailangan i-adjust ninyo yung sensitivity ninyo. Masyado kasi kayong in touch. Masyado kasi kayong mapagmahal. Which is sa bandang huli, sabi nga nila, too much love will kill you. Kaya please, hinay-hinay lang. Magtira para sa sarili. Okay lang sana kung hindi pa kayo sinasaktan. Pero sinaktan na kayo Sinaktan na kayo ng minsan at hindi malayong ulitin niya itong muli. Paalala lang sa'yo, kaibigan. Okay, paalala lang. Huwag ka masyadong magbigay ng lahat. Babae ka, dapat ikaw ang hinahabol. Babae ka, dapat ikaw ang pinapahalagahan. Huwag mo masyadong ipilit ang sarili mo sa isang taong wala namang wala namang iniisip na bukas para sa iyo. Ikaw nga, bigay ka ng lahat. Tapat na tapat ka sa kanya, siya ba? Okay, sana kung hindi pa siya nagloloko, pero ngayon nagloko na, dapat matauhan ka. Matauhan ka, huwag kang maging mukhang tanga, huwag kang maghabol. Naghahabol. Hindi naman siya gold. Hindi maghahabol, ng babae nga siya Ang habulin mo, yung walang record ng pagloloko. Ang habulin mo, yung responsable sa inyong relasyon. Bibihira yan. Bibihira yan. Tandaan mo napakaraming isda sa dagat. Kung kaya't, huwag kang magtitiis sa isang isdang hindi ka naman pinili. Okay? Kaya mga kamamay pausap lang. Huwag niyo pong masyadong ilahat pagdating sa pag-ibig. Pagka nilahat po ninyo, malamang sa malamang malaki yung chance na masaktan po kayo. Okay? So, yun lang muna ang isang sitwasyon na ating sasagutin. And hopefully, makatulong din po yung mga tips na aking i-share sa inyo. And sana po, mag-comment din po kayo dito. At kahit paano, mabigyan natin ng kaunting piece of advice para kahit paano lumuag-luag, gumaan-gaan ang inyong mga pinagdadaanan. Muli, andito ako. Mahal ko po kayo. Paano? See you for our next vlog. Paalam.